Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay. And bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading pa rin. So, hanapin nyo na lang po yung sign ninyo sa timestamps po below the video para diretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you po. See you sa reading. Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tignan natin yung mga strong messages and tawag dito, energies, no, surrounding you today. Wow. So, paunang message ninyo, Wheel of Fortune, siswertehin kayo, Aries. Merong mga pangyayari sa buhay ninyo or maaaring magkaroon ng mga pangyayari sa buhay ninyo wherein may hatid ito na swerte sa inyo. Kasi si Wheel of Fortune, this is good fortune and good luck, no? Na nababalot sa buhay ninyo. This is also going to bring forth positive changes, kaya pa pwedeng maraming galawan, maraming pagbabago ang pwedeng maganap, no, or mangyari sa buhay ninyo sa ngayon. And since mababalot kayo ng swerte, meron din dito mga pagtatagumpay sa inyong mga ginagawa. Good karma is also might happen, no? Sa ngayon, kaya maganda, no, yung magiging resulta or maganda yung kakahinatnan ng inyong mga pinagkakaabalahan or pagkakaabalahan pa lang. Kung meron din kayong mga problema, maaari ngayon, masosolve niya yan. Magkakaroon na ng development, magkakaroon na ng progress kayo, at lalong-lalo na pagdating sa pera, yan ay maaaring magiging breakthrough na ninyo sa ngayon. So, we have the Fool, and the Fool is a new beginning energy. So, ano pa rin ito, kadugtong pa rin ito ni Wheel of Fortune. Kasi si the Fool, ano rin ito pagbabago, no? So, ibig sabihin na meron kayo ditong sisimulang bagong ganap, no? For sure, that is, there will be changes, no, around you kasi meron kayong sisimulang bago. So, definitely, meron kayo ditong mga iiwanan, meron kayo ditong tatapusin, yung ganon. Okay? This could be an adventure para sa'yo. Bago to, no? Totally different ito sa mga dati ninyong ginagawa. Kaya this is going to be some kind of exciting na kaganapan. We have the Hermit. Ayan. So, siguro kailangan muna ninyo na magpahinga, no? Or parang pinaghahanda kayo rito ng universe na before you embark on a new beginning or bago pa man dumating ang mga bagong gagawin ninyo, mga bagong pangyayari sa buhay ninyo, kailangan mapaghandaan nyo na ito. You need to be physically, mentally, emotionally, and spiritually fit and ready para sa pagdating ng mga pagbabagong ito or para sa mga mangyayaring bago sa buhay ninyo. Okay? So, kaya you need to rest, you need to contemplate and reflect on things, no? Ano mga dapat ninyong i-prioritize, ano mga dapat ninyong tanggalin sa buhay, ano ang dapat na i-release, no, from your life, yung ganon. At maaari, no, na yung time na to na pagsusolitude ninyo could be also the time para ma-illuminate kayo, para malinawan or maliwanagan, no, yung isip ninyo, something like that. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang kaganapan dito for you, Aries. Tignan natin kung ano pa yung final message na ninyo. Tignan natin dito. So, we have, when you love yourself, it's easy to love others. That's very true. Kasi kung marunong kayong magmahal, so, syempre, yung sarili muna ninyo ang dapat napakitahan ninyo ng pagmamahal. And it will be easy for you, diba? To love other people. Or, pwede rin na ganito yon, no? Kung hindi rin naman ninyo mahal ang sarili ninyo,
papaano din kayo magmamahal ng iba. If you don't know how to love yourself, then papaano kayo makakapag-share or papaano kayo makakapagpakita or makakapag-express ng pagmamahal din sa ibang tao. Kaya dapat sa sarili mo muna, 'di ba? So, love yourself first so that you would have enough love also to share with other people. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga mensahe ninyo for today. We have 3 of Pentacles. So, maaari na ang iba sa inyo dito is going to, to study, you're going to continue your education, pwedeng merong magma-masters, pwedeng merong pwedeng meron ditong mag-i-study online, yung ganon, mag-take ng extra courses, something like that. So, some of you dito is going to learn something new. Meron kayong gustong diskubrihin, meron kayong gustong alamin, meron kayong gustong matutunan, no? So, now is also the time siguro for you to educate yourself. Pwedeng may ganon, ano? So, pwede rin na meron dito mag-aaya sa inyo na tara, mag-aral tayo or tara, mag-online course tayo or tara, mag-ano tayo, ano dito, mag-research, no? Yung mga ganon. So, what else? We have the Nine of Pentacles. Ayan. So, si Nine of Pentacles energy, this is about prosperity, no? Ito yung bunga ng inyong pagsisikap, no? Paparating na ang pera, ang financial reward, no? Paparating na dito yung inyong pagkakakitaan, kumbaga. No? This is the time na makukuha mo na yung bunga ng inyong pagsisikap, ng iyong pagtatrabaho, ang inyong pagtsatsaga. Kaya magkakaroon na kayo dito ng swerte, financial success, magkakaroon kayo dito ng financial freedom, financial comfort, no? This is the time that you are going to be wealthy. This is the time that you are going to have that extra money na pwede ninyong maitago, pwede ninyong mai-invest sa kung saan. So, magiging maluwag, no? Pagkadating sa pera, magiging maluwag na ang inyong kalagayan. Okay? So, what else? We have the Sun. Taurus, napakaswerte ninyo. Napakaganda. Kasi the Sun is also about success. This is also about change, no? At ang mga pagbabagong ito is magandang pagbabago. This is beautiful change coming your way. This is a change na pwedeng mangyari sa buhay ninyo na magiging tawag dito, magiging maganda ang mga kaganapan, no? Kung meron kayong mga problema, meron mga challenging situation na maaaring nararanasan ninyo, pwede na ito na yung time para kayo ay ito na yung time para kayo ay maging makahanap ng linaw sa inyong isipan para masolusyonan ninyo yung inyong problema, mahahanapan ninyo ng way out, no, yung inyong mga problema, yung inyong mga obstacles na pwedeng pinagdadaanan. And even yung kalusugan ninyo, no, this is the time siguro that you are going to regain your strength. This is the time that you are going to regain your vitality, mas magiging maganda, mas magiging malakas na yung inyong pakiramdam, no? Kung mayroon man kayong mga iniindang pananakit ng katawan. So, pwedeng gano'n na maging kaganapan dito, no? For some of you, Taurus. So, pagdating din sa pera, no? Magiging maluwag, magiging maganda. No? So, this is a very uplifting and very optimistic energy, kaya magiging masaya din kayo. This is a time for your success and achievements. So, definitely, that is an extra reason para maging masaya kayo at maging
optimistic kayo, no? So, tignan natin kung ano ang inyong final message, okay? So, yung final message ninyo is live in gratitude, for gratitude is the ultimate state of receivership. Okay? Wag na wag kayong makakalimot magpasalamat. Lagi kasi, 'di ba, tayo minsan nagdadasal tayo, meron tayong hinihingi sa universe, meron tayong hinihingi sa Panginoon. So, while we are doing that, wag din nating kaligtaan or wag din nating kalimutan na magdasal din tayo ng pasasalamat, no? Always dapat sa pagising natin, 'di ba, sa umaga, after a good night's sleep, magpagpasalamat natin na nagkaroon tayo ng magandang tulog, ng magandang pagpapahinga, at magpasalamat tayo na we are all given another day to live, 'di ba? Na pinagising tayo or ginising tayo ng universe. So, yun, mga simpleng bagay, no? It's not hard, diba, to pray in gratitude. Kaya, lagi tayong magpapasalamat for everything that the divine universe is giving us. Okay? Wag na wag tayong makakalimot magpasalamat sa lahat ng biyaya, no, na binibigay sa atin. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, unang mensahe po ninyo, we have the star energy. Okay? So, si star, this is a very optimistic energy din ito. This is also new beginning, di ba? This is new hope, yung ganon. At merong bagong buhay dito na naghihintay sa inyo, Gemini. You know, this is also an energy of healing, no? So, kung meron mga iniindang pananakit kayo, kunyari ng katawan, mga physical discomfort na nararanasan ng iba sa inyo, this could be the time, you know, na makakaramdam na din kayo ng ginhawa, makakaramdam na din kayo ng comfort. Okay? Maaari din ang iba sa inyo rito will be renewed, will be inspired, para magsimula ng bagong buhay. Kasi you are also going to be illuminated, no? Papaliwanagin ng universe din yung path para sa iyo, para makita mo kung saan ka dapat pumunta, ano ang dapat na unahin mo sa ngayon, yung ganon, no? So, may mga wishes din kayo na po pwedeng mag-come to fruition sa ngayon, Gemini, kaya just continue to be positive, just continue to be hopeful, and hope for the best possible outcome, okay? So, what else? We have High Priestess. Ayun, this is an advice para sa inyo ng universe na lagi kayong makinig, no, sa inyong intuition. Always listen to your intuition. Always tune into your intuition. Kasi lagi kang binibigyan ng gabay ng Divine Universe. Lagi kang binibigyan ng mga intuitive messages and nudges para gabayan ka kung saan ka patungo, anong dapat na gagawin mo, 'di ba? Which one is the best thing for you to do right now, yung ganon. Kaya lagi kang makinig, no, sa inyong sa intuitive messages ninyo, no? At pwede rin kasi na talagang may enlighten kayo sa ngayon. Maybe you are praying for enlightenment, maybe you are praying for clarity. So, yun, no, you will be enlightened. Kaya kailangan din na gamitin mo din yung inyong sariling discernment, sariling judgment, at for sure yan ay gabay sa iyo ng universe. We have the sun. Wow, meron tayong star, meron tayong the sun. So, feeling ko dito, Gemini, magliliwanag talaga ang buhay ninyo. Magliliwanag dito yung inyong kaisipan. Magkakaroon kayo ng enlightenment, ng clarity of thought, ng clear direction of where you're heading. Kasi lahat ng maliwanag nandito, hindi ba? So, kung meron kayong confusion, merong mga hindi kayo naiintindihan sa kalagayan ninyo, feeling ko sa ngayon, no, magkakaroon ng linaw na yan. Magkakaroon na kayo ng clarity of thought, no? Kaya good luck sa iyo, Gemini.
So, swerte din ito, no? This is also good luck and good fortune na pwedeng dadating sa inyo. This will be success. This will be achievements and accomplishments sa mga trabaho ninyo, yung ganon. So, kahit sa problema, siguro may mga problema kayong kinakaharap and yan ay mapagtatagumpayan din ninyo. Okay? So, kung ano man yan, everything will go well sa ngayon. Everything will be perfectly fine sa inyo, no? Kumbaga, ito na yung ginhawa, no? Magkakaginhawa na kayo sa buhay. So, what else? Tingnan natin kung ano ang final message ninyo. Gemini. We have, sabi dito, Lord, help me remember that nothing will happen today that you and I can't handle together. Ayan. So, paalala lang ito sa inyo, no? Na lahat ng nangyayari sa buhay natin, we co-create that with the divine universe. At hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mag-isa. Lagi siyang nandiyan kasama natin. Lagi siyang nandiyan para sa atin. So, this could be a prayer, no, na pwede ninyong idasal every day if you want to. Diba? Lord, help me remember that nothing will happen today that you and I can handle together. So, good luck po. Thank you for watching. Have a light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Okay? So, tignan natin kung ano mga messages and energy surrounding you today. We have 9 of Swords. So, Cancer po, pwedeng ang iba sa inyo rito. Baka kayo ay nagkaka-anxiety, nag-worry, nai-stress, natatakot, no? Pwede rin na meron ditong pagdududa sa inyong sarili. Kaya, yung bang ano kayo na naguguluhan, pwedeng gano'n ang nagiging pakiramdam ng iba sa inyo sa ngayon, Cancer. Okay? Kaya, this is negative energy, you know, at lagi kong sinasabi, no, sa mga readings natin na wag nating hayaan na mabalo tayo ng negativity. Do not allow yourself to entertain any negativity sa sarili ninyo, sa buhay ninyo, kasi negativity will attract negative situations, 'di ba? Ganun like attracts like, 'di ba? Kaya kung positibong iniisip mo, positibong nararamdaman mo, positibo din ang mangyayari sa buhay mo. Yun ang kind of energy na maa-attract mo sa buhay mo. Kaya as much as possible, dun lang tayo sa positibo, sa kung ano mabuti, isipin natin kung ano ang mabuti. Para mabuting mga energy, pangyayari, sitwasyon, ang ma-attract natin towards us, no? And dito, wag na kayong matakot, no? Wag na kayong matakot, wag na kayong ma-stress kasi you are just going to magnetize more of that into your life. Mas lalo lang kayong malulunod sa negativity. Mas lalo lang kayong malulunod sa problema. Okay? Kaya mag-isip tayo ng mabuti, ng kung ano lang ang mabuti. Mag-isip tayo ng kung ano lang yung tama, you know? So, what else? We have the Fool energy. The Fool is a new beginning energy. Okay? The Fool is a new adventure. The Fool is new optimism. Yung ganon. This is something new na pwede ninyong gagawin. This is something new na pwedeng aanuhin ninyo, uunahin ninyo, something like that sa ngayon. This is parang adventure, no? Ang iba siguro sa inyo ngayon, maglalakas ng loob na kayo na gawin ang mga bagay na dati takot kayong gawin. Or ngayon siguro gagawin nyo na yung mga bagay na hindi pa ninyo nasusubukan gawin in the past, no? Pero ngayon, you are trusting God, you are trusting yourself, you will be trusting the divine plan, no? Kaya napakaganda. So, what else? We have 4 of Wands. This is celebration, no? Merong celebration na magaganap, merong mga celebration na po pwedeng mangyari sa ngayon, and this could be an achievement, an accomplishment ninyo on a personal level, or pwedeng pamilya, no? Accomplishment ng pamilya. So, that is possible. So,
Po pwede rin, ang iba sa inyo dito is going to travel, no? Travel home. Baka ang iba sa inyo, uuwi kayo sa inyong mga mahal sa buhay, uuwi kayo sa inyong pamilya, something like that. Okay? So, good luck sa iyo. Tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa inyo, Cancer. Final message ninyo, be kind always, okay? Even when someone doesn't seem to deserve kindness, be kind anyway, for you know not of their struggles, okay? So, maging mabait na lang tayo, okay? Maging mabait na lang tayo, even sa mga tao na even if they don't deserve, no? Kung sa tingin ninyo hindi nila deserve na hindi nila deserve ang inyong kindness, wag na nating isipin yon na maging mabait na lang tayo sa iba kasi hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. No? And tayo din, hindi naman nila alam kung ano pinagdadaanan natin. Kaya mas maigi na lang na maging mabait na lang tayo sa lahat as much as possible. 'Di ba? Kaya, 'di ba nga may kasabihan na kahit batuhin ka ng bato, batuhin mo pa rin ng tinapay. 'Di ba? Kasi yung credit nun hindi naman sa kanila kundi sa iyo. So, as much as possible, kung pwede naman tayo maging mabait sa ibang tao, yun na lang ang gawin natin. Para, 'di ba, if we are projecting positivity, so magagandang bagay, magaganda din ang mga sitwasyon na dadating sa atin, hindi ba? So, wag na nating gawing maging masama, no, para sa iba. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga mensahe ninyo for today. We have the world energy. So, napakaganda nito kasi this is a time of success, no? So, meron kayong mga bagay na pagtatagumpayan sa ngayon. Meron kayong mga sitwasyon that is going to, that you are going to succeed. There are situations dito or pwedeng mga trabaho ninyo, accomplishment, trabaho, this could be your career, this could be your business, na pwedeng magtatagumpay kayo sa ngayon, no? Baka mayroon kayong mga task at hand na talagang sa ngayon, yan ay mapagtatagumpayan ninyo, mga projects, mga ganon, na matatapos nyo na. So, that is possible. Pwede rin ang iba sa inyo dito magta-travel, no? So, pwedeng abroad ang travel na to. This could be an international travel. Kaya, good luck sa inyo, Leo. Okay? And congrats. So, what else? We have King of Swords. Ayan. So, King of Swords, pwedeng meron kayo ritong mga, siguro meron kayong mga bagay na gusto ninyong malinawan, ano? Baka may mga bagay dito na gusto ninyong ma-accomplish, kaya pwede na ang iba sa inyo rito hihingi kayo ng tulong sa iba, magpapa-advise kayo sa iba what is the best thing to do, para na maging malinawan ang inyong isipan at magawa ninyo kung ano man ang mga ito. Kasi baka naguguluhan kayo, you don't have that clarity of thought, kung ano na ang uunahin ninyo or paano ninyo ito isasakatuparan or paano ninyo ito gagawin, 'di ba? Kaya kailangan na matutunan ninyo ito. And baka ang last resort ninyo is to consult, some professionals, all right? So, what else? We have Page of Wands. Ayan. So, may mga plano kayo, meron kayong mga iniisip, na plano sa ngayon. Meron kayong mga gustong gawin rito na pwedeng yan ay mga offer sa inyo sa ngayon. Kasi meron kayong mga makukuha ngayon or marireceive na impormasyon, balita, mga ganon, na pwedeng mga oportunidad na pwedeng pagkakitaan, oportunidad para makapag-invest, oportunidad na makapagtrabaho, or additional source of income. Ito, yung mga ganun ba, no? Kaya, good luck po sa inyo. So, good news, no? Definitely, may mga good news na paparating dito sa inyo. Kaya, ninyo yan. You're going to be very excited about it.
So, tingnan natin kung ano final message ninyo. Lifting the spirits of others will do the same for you. Compliment others. Put their insecurities to rest. Remind them they are worthy of love and respect. Ayan. So, napakaganda, no? Ng inyong mission sa ngayon. Okay? So, siguro, kayo ay isang very bubbly na tao, very cheerful na tao, very positive na tao. Kaya napakaganda kasi you are going to be helping others lift their spirits, 'di ba? Baka kayo'y napakagaling na mag-advise, baka kayo'y napakagaling na magpatawa, baka kayo ay napakagaling na tawag dito, napakagaling mo makipag-usap, makipag yung ano siguro, yung kahit mabigat ang sitwasyon, ang nararamdaman ng isang tao, napapangiti mo pa rin siya, yung kaya mong gawin yon, no? Na kaya mong pagaanin ang pakiramdam ng ibang tao. So, siguro ganun kayo at maaaring yun ang mission ninyo sa ngayon, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo, Virgo. So, tingnan natin pa unang mensahe po ninyo. We have 10 of Pentacles. Ayan. So, 10 of Pentacles is wealth. No? This is prosperity. This is abundance. Siguro ngayon, meron na kayo. Masasabi nyo na financially secured na kayo. Siguro sa ngayon, masasabi nyo na financially ready na kayo sa ngayon. Established na ito. No? Meron kayong mahuhugot na pera kahit kailan ninyo ito kailangan. Yung ganun ba, no? So, pwedeng na-secure nyo na yung financial security and stability sa buhay ninyo. So, pwedeng ganun ang kaganapan dito for you. Pwede rin na meron ditong ROI, no? Yun ang napipick up ko dito, Virgo, na baka na-receive nyo na yung return of investment ninyo. Kung sipag at tiyagang ginawa ninyo in the past, maaaring ngayon, ano, makukuha nyo na yung financial reward niyo and you can add up to your financial stability. What else? We have 2 of Swords. Mayroong mga decision kayong gagawin. Maaaring related yan sa pera, maaaring related yan sa pamilya na kailangan ninyong pagdesisyonan sa ngayon. But siguro naguguluhan kayo kasi baka yung sitwasyon na to ay hindi ninyo gustong or hindi ninyo maaaring hindi ninyo ito gusto pang pagdesisyonan, maybe this is not the right time, no? Masasabi ninyo na this is not the right time for me to make a decision regarding these things, kasi baka hindi pa kayo handa, no? Baka hindi pa kayo handa or baka iniiwasan pa ninyo ito, ayaw ninyong pag-isipan muna, parang kasi baka nai-stress lang kayo kapag iniisip ninyo ito. Kaya ngayon parang ayaw nyo muna itong isipin, ayaw nyo muna itong gawin. We have Ace of Wands. Ayan. So, mayroong magandang offer dito na dadating, no? Pwedeng offer ito ng pwedeng pagmumula ninyo ng trabaho. Maybe you're going to start something new in your life. Pwedeng bagong trabaho yan, bagong business, bagong karera. So, this is a beautiful opportunity. Pwede rin na mayroong travel dito na offer para sa inyo. So, whatever that is, that is good news para sa iyo. Magiging this is very an optimistic this is an optimistic energy, very optimistic ang mga kaganapan dito for you, Virgo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for you. Final message ninyo, lifting the spirits of others will do the same for you. Compliment others, put their insecurities to rest, remind them they are worthy of love and respect. So, napakaganda, no? Siguro, ito yung inyong mission sa ngayon, Virgo. No? Pwede rin na ito nang ginagawa ninyo. Maaaring you've been doing this for so long already na you are lifting the spirits of others. Diba? Kasi, siguro din kayo, no? Spiritual guide kayo or spiritual teacher, mga ganon.
counselor, that you're helping others, no, na maging magaan ang kanilang pakiramdam. Maaaring napapawi ang kanilang mga pag-aalala, ang kanilang mga worries, ang kanilang anxiety through the words, no, na sinasabi mo, or through the advices na maaaring ginagawa mo for them. Pwede rin na ang iba sa inyo rito talagang nakakatulong, no, na mapalakas ang loob din ng mga tao sa paligid ninyo. Maaaring ikaw din yung nag-cheer sa kanila, ikaw din ang nagpapangiti sa kanila, ikaw yung kumbaga magaling kang magbigay siguro ng advice din. Kaya malaki ang naitutulong mo, no, na maging malakas ang loob ng mga tao din sa paligid ninyo at napapangiti mo sila, no? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Okay? So, tingnan natin ano mga messages ninyo. We have the Hanged Man. Ayan. So, the Hanged Man, this is a stagnant energy. You know, so siguro mayroong mga bagay dito na ginagawa ninyo, pinagkakaabalahan ninyo na magkakaroon muna ng mga delays, magkakaroon ng pagtigil kasi ito yung time, no, na binibigay sa inyo ng universe para kayo ay makapag-isip-isip, para kayo ay makapag-contemplate, para kayo ay makapagnilay-nilay, no? Kasi siguro matagal na kayo hindi man lang nakakapag-tune in sa soul ninyo, sa sarili ninyo, hindi man lang siguro kayo hindi na kayo nakakaalala magdasal siguro, no? Kaya parang titigil muna, no, ang mga galawan ng mga bagay-bagay sa buhay mo para magawa mo ito, no? You can focus on yourself, focus on yourself, focus on pagdadasal, focus on reflection, kasi baka maaari din na meron dito mga bagay na nalalabuan kayo at mga bagay na hindi ninyo naiintindihan. At ngayon, dahil sa mahihinto muna mga pinagkakaabalahan ninyo, so magkakaroon kayo ng opportunity to think, magkakaroon kayo ng opportunity to reflect, no, and contemplate. So, what else? We have 7 of Wands. Ayan. So, parang nasa defensive mode kayo rito, Libra. You are on a defensive mode. Meron ditong kailangan kayong proteksyonan, no, sarili ninyo, mga valuables ninyo, mga proteksyonan ninyo yung ninyo, yung mga mahalaga sa buhay ninyo, yung ganon, no? So, pwede, Libra, na ang iba sa inyo rito is you need to yung kumalma lang, no? Kumalma lang kayo. Kasi pwedeng meron dito mga tao na nag-i-intimidate sa inyo. Pwedeng meron dito mga tao na pwedeng merong mga nang-i-intimidate sa'yo, pwedeng meron ditong mga tawag dito, yung nagbabantay lang kung kailan kayo mabudol, kung kailan kayo mainis, 'di ba? Kasi out of inggit, 'di ba? Anything is possible sa mga tao. Pwede nilang siraan ka, pwede ka nilang ibuli, pwede ka nilang gawa ng maling kwento sa iba, yung mga ganun ba? So, maaring yun ang kailangan ninyong anuhin ngayon, bantayan. As long as you are safe, as long as hindi ba compromise yung safety mo, yung dignity mo, yung integrity mo. So, just be positive. Okay? At deadma ka na lang. Diba? Pero kung kala mo na medyo, teka lang, below the belt na to, then, if you feel like kailangan mong depensahan ng sarili mo, then, depensahan mo. Okay? So, what else? We have 3 of Wands. 3 of Pentacles. So, dito baka kayo magpapatuloy na mag-aaral. Baka ang iba sa inyo rito is going to prioritize studies, expansion, no, ng inyong studies, ng learnings. So, siguro din ang iba sa inyo rito magte-take ng masters, magte-take ng panibagong
courses, no, additional courses, pwedeng ganon. So you are definitely going to gain new skills, no, or knowledge, educating yourself ang focus, no, or maaaring maging focus ng iba sa inyo sa ngayon. Kaya good luck sa iyo kasi baka marami pa kayong gustong matutunan, marami kayong gustong madiskubre sa buhay ninyo sa ngayon, no? So tingnan natin kung ano ang final message ninyo, Libra. Final message ninyo. When things don't seem to be working in your favor, trust in God, for He has better plans for you. Okay? Napakaganda mensahe nito sa inyo na kung may mga bagay na nangyayari sa buhay ninyo na parang hindi nag-work, hindi pabor sa inyo ang mga pangyayari, wag kayong mag-alala, wag kayong matakot, wag kayong magtampo sa universe kasi ibig sabihin nun, hindi yung para sa'yo. At merong mga bagay na inihahanda or inihanda ang universe na yun ang para sa'yo, na yun ang mas makakabuti para sa inyo. Okay? Kaya wag kayong magtampo kung meron mga gusto kayong mangyari sa buhay ninyo na hindi nangyayari, or meron kayong mga gusto sa buhay ninyo na hindi dumadating, mga ina-expect ninyo. Kasi, ibig sabihin nun, hindi yun ang para sa'yo, merong ibibigay sa'yo ang universe na yun ang meant for you, and that is what is best for you. Okay? Kasi, lagi naman na binibigay sa atin ng universe ay kung ano makakabuti para sa atin. 'Di ba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo, we have 6 of Pentacles. Ayan. So, yung 6 of Pentacles na to, this is about reward, no? O pwedeng meron ditong bonus na mabibigay sa'yo. O pwedeng this is sahod, lump sum of money na pwedeng dumating sa inyo na siguro matagal na tong hindi pwedeng matagal na tong hindi binibigay sa'yo, hindi nangyayari, 'di ba? So, ngayon, baka may bibigay na sa'yo. Pwede rin na meron ditong windfall of money, no? Na pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. There could be a windfall of money, there could be financial opportunities na dumating na ikakayaman ninyo. Pwedeng ganon. Or pwedeng meron tulong, financial assistance, may magraregalo, yung mga ganon ba. So, whatever it is that you need right now, lalo-lalo na kung ito ay pera, that will be met. No? Kung ano kailangan ninyo sa ngayon, ibibigay yan sa iyo ng universe. The universe will send you people, no, na yan na magdi-deliver sa iyo na kung ano ang inyong kailangan sa ngayon. Huwag kayong mag-alala. Okay? Kung kailangan ninyo ng pera, money will come. Alright? So, just keep positive. So, Page of Swords. Meron ditong, delays of news, no, na po pwedeng mangyari. Maring meron kayong ini-expect na balita, updates, mga ganon. At po pwedeng yan ay madelay, no? Pwedeng yan ay instead na ini-expect ninyo sa ngayon, baka yan ay mamaya or bukas pa dadating. So, you may need to practice patience, okay? Kailangan mo dito na matutunan magpasensya, kailangan mong matutunan na maghintay, okay? Kasi always remember na hindi lahat ng gustuhin natin ay mangyayari, 'di ba? Sa timeline na ine-expect natin, hindi lahat ng pangyayari ay mangyayari sa panahon na yan ay kailangan natin or ine-expect natin. Okay, Scorpio? And this is also may curiosity din ang iba sa inyo dito na pick up ko na mayroon kayong gustong matutunan, mayroon kayong gustong malaman, no? Kaya po pwedeng kayo ay magre-research, po pwedeng kayo ay mag-aaral, po pwedeng kayo ay magtatanong-tanong, no? You are going to do something para makuha mo kung ano man ang mga impormasyon na gusto mong makuha at this time. We have temperance. Ayan, patience is a virtue talaga, Scorpio. Patience. Ayan. So, temperance is about patience. It's about balance. It's about peace, no, within yourself. So, siguro, ang iba sa inyo ngayon, magkakaroon na din ng katiwasayan, ano, sa inyong pakiramdam. Baka ang iba sa inyo sa ngayon, magkakaroon na din kayo ng
magkakaroon na din kayo ng kapayapaan sa inyong dibdib, magkakaroon na kayo ng kalmadong pakiramdam, no, sa ngayon. This is also about healing, no? Kaya kung meron man kayong mga sitwasyon na medyo hindi siguro paborable sa inyo or hindi maganda, ang nangyayari, now is also the time na pwedeng ito ay maging maayos na, ito ay maging mabuti na, no? Yung ganon. So, good luck sa'yo. And even physical ailments, siguro, sorry po. Kung meron kayong mga nararamdaman na discomfort sa katawan, baka ngayon yan ay maaano din. Yan ay magiging maayos na din, no? So we have our lives have seasons. One day you will look back on this time and realize it happened in order for you to grow. Ayan. So meron siguro na sitwasyon sa inyo na in the near future, pwedeng maisip ninyo na, kaya pala nangyari sa akin kung ano ang nangyari sa akin, no, at a certain period of time na naalala ninyo, para na makarating kayo sa kung saan kayo napunta. Diba? Kasi nga, diba, may mga sitwasyon, no, kunyari, ngayon, o pwedeng may mangyayari sa inyo na hindi niyo maintindihan kung bakit nangyayari, or hindi niyo maintindihan bakit ngayon ito nangyayari, yung ganon. But, maaring ngayon hindi mo maintindihan yan, but in the near future, time will come na marirealize ninyo, maiisip ninyo yun, kaya pala nangyari sa akin yung ganon at a certain period of time for me to get to where I am now, no? Yung mga ganon bang realization. So, pwedeng babalikan ninyo yan na mga nangyari sa buhay mo, and doon lang ninyo marirealize na, so yun ang rason kung bakit ko na-experience ang mga bagay na yon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo, Sagittarius. We have Five of Pentacles. Ayan. So, possible lang iba sa inyo dito baka nahihirapan pagdating sa pera. Pwedeng nahihirapan sa pera dahil baka merong financial constraints, baka merong natanggal sa trabaho, nabawasan ng oras sa trabaho. So, syempre, nababawasan din yung sweldo, 'di ba? So, maaari na merong, for whatever reason, baka ang iba sa inyo merong financial difficulty, no, na nararanasan. But, always remember, no, Sagittarius, na lahat ng problema may solusyon yan. Okay? Lahat ng obstacle sa buhay natin, there is a way out. Kaya, ang importante, wag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? Always hope for the best possible outcome. Always pray kasi God never sleeps. Always remember that God never sleeps. Hindi niya tayo pinapabayaan, hindi siya natutulog. Alam niya kung kailan natin kailangan, alam niya kung ano ang kailangan natin. Kaya lagi lang tayo magdadasal. Okay? Lagi lang tayo magdadasal. Keep our hope and faith alive lagi, ano man ang sitwasyon natin sa buhay. At kapag may mga ganitong hardship, no, na nararanasan ang iba sa inyo, Sagittarius, rest assured, no, that one day masosolve mo din yan. One day the universe is going to send you help para maging maayos na ang inyong sitwasyon. Okay? Kaya yun, huwag kayong panghinaan ng loob. Okay? What else? We have 10 of Wands. Ayan. So, this could be the burden, no? Financial burden na nararanasan ninyo, and po pwedeng kayo ay hihingin yan ng tulong. Alright? So, hindi masamang humingi ng tulong. Always remember that help is always available to us. Help, we are all entitled for help. Okay? Kaya wag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi kung hindi ninyo kaya sa tingin ninyo, magdasal lang kayo lagi and God will send you help. At merong mga tao dyan na pwede ninyong mahingian ng tulong, may mga willing na magbigay or tumulong sa inyo. Kaya wag kayong panghinaan ng loob, okay? Always help, no, or always ask for help, no, from other people, okay?
kung ano man ang mabigat na to, no, sa buhay ninyo, yan ay gagawin ng universe na mapagaan. Alright? Umasa lang kayo for the best. So, meron kayong new beginning. So, pwedeng meron breakthrough na makakamit na kayo sa ngayon. Maaaring meron ng breakthrough na dadating sa buhay ninyo at kayo ay makakapagsimula na ng bagong buhay. Kayo ay pwedeng magsimula na ng bagong chapter in your life, no? Pagdating sa pera, no? Pwedeng magkakaroon na kayo rito ng bagong trabaho, magkakaroon kayo ng oportunidad, no? For a new income stream, yung ganon. Kaya, ano to, just be optimistic, no? Just be optimistic and be hopeful kasi dadating at dadating yung kung ano ang inyong kailangan, okay? God knows what you need. Kaya, lagi lang tayong kumapit sa ating faith and hope, no? At hindi tayo papabayaan ng Divine Universe, ipapadala niya sa atin kung ano ang ating kailangan. So, yung final message ninyo, you are loved by many. Make them your focus. In this way, you will find joy. Okay? Huwag ninyong isipin, ano, na walang nagmamahal sa'yo kasi hindi totoo yan. Marami ang nagmamahal sa'yo. Sometimes, no, in this busy world, 'di ba? Ang dami natin, lahat ng tao halos laging busy, 'di ba? Laging may ginagawa. So that doesn't mean na hindi kayo nabibigyan ng oras, panahon, atensyon ng tao ay hindi ka na mahal na nito. 'Di ba? Minsan lang, iba-iba lang kasi tayo ng priorities, 'di ba? Sometimes mas inuuna natin yung sarili natin, mas inuuna natin yung paghahanap buhay, yung gano'n, pag-aasikaso sa pamilya natin, yung mga gano'n. But yung kabisihan na yan, no, that doesn't mean na hindi na kayo mahal ng isang tao. No, maaaring yung mga kapamilya ninyo, mga kapatid ninyo, person ninyo, mga anak ninyo, they're just busy. Siguro they're just busy. At kaya hindi sila madalas na nakakapagpakita sa iyo ng concern, hindi madalas na nakakaalala sa inyo yung mga ganun. But that doesn't mean na hindi na kayo mahal ng mga taong ito. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ni Capricorn, napakaganda. Wheel of Fortune. Siswertehin kayo sa ngayon. Mababalot kayo ngayon ng swerte, no? Capricorn, things are going to change for the better. There might be positive changes happening in your life. And magiging maganda ang galawan, no? Sa buhay ninyo. Magiging maganda ang mga kaganapan sa buhay ninyo. Okay? Pwedeng sa pera, siswertehin kayo sa ngayon. Magkakaroon kayo ng siguro financial blessings, merong mga trabaho siguro na dadating na maganda ang magiging sahod, magkakaroon kayo ng magkakaroon kayo ng swerte sa negosyo, 'di ba, sa finances ninyo. Mababago na, no, ang takbo ng inyong kaperahan. Mababago na yung financial landscape ninyo sa ngayon, Capricorn, at mababalot kayo ng swerte. Marami pa ang ibang bagay sa buhay ninyo na pwedeng mabago for the better. So, we have 9 of Cups. Wow, ang swerte ninyo ngayon, ano? Kasi si 9 of Cups, wish fulfillment ito. So, kung ano yung mga wishes ninyo, ano yung mga heart's desires ninyo, yan ay maaaring mag-come to fruition na. Kung pwedeng meron dito mga dreams also that are coming true. So, ipagpasalamat na ninyo yan sa universe, no? At i-align na ninyo yung inyong energies with these beautiful energies para puro magagandang bagay, no, ang dumating sa buhay ninyo. Magagandang bagay ang mangyari sa buhay ninyo. Okay? So, tagumpay, is going to happen in your life. You are going to be successful sa ngayon, financially successful, materially successful, magiging masayang-masaya kayo sa ngayon, no? Para doon sa mga singles out there, no, Capricorn, this could be the time as well na magiging, magiging, makakakilala kayo or makikilala nyo na yung loved one ninyo, yung potential ninyong maging jowa, no?
So, what else? We have 10 of Pentacles. Wow, swerte kayo talaga, Capricorn. Look at this. Sa lahat ng tarot cards, di ba? Napakaswerte. Your hard work will be rewarded sa ngayon. This is the time that you are also going to receive that financial reward, no? Sa sipag at tiyaga, sa trabahong ginawa ninyo. So, napakaswerte ninyo. Your hard work will pay off sa ngayon. At yung financial reward na matatanggap ninyo is going to yung parang siguro gagawin ninyong makapag-establish na kayo ng inyong financial future, you know. Pwede niyo nang masabi na kahit kailan ninyo kailangan ng pera, meron kayong mahuhugot. Pwede niyo nang masabi na kahit kailan man ninyo kakailanganin ang financial na bagay, you know, meron kayong mapagkukuhanan, meron na kayong, kumbaga na ito parang na-concretize nyo na, siguro, no, yung inyong financial future dito. Marami na kayong ipon, marami na kayong investment, meron kayong napagkukuhanan ng pera, yung ganon. So, what else? We have the Fool. Ayan. So, magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo. Bagong kaganapan in your life is about to happen dito. At ang maganda dito, lakas ng loob na dito, yung bit-bit ninyo. You're going to be very optimistic. You're going to be very excited about it kasi eto na, alam niyo no, na kaya ninyo itong gawin, alam niyo na the universe is behind you, diba? At tutulungan kayo na maging matagumpay rito. So, yung final message ninyo, be aware of your thoughts, okay? Be aware of your behavior, attitudes, and habits in your life. Awareness is enlightening, alright? So, maging aware kayo sa mga iniisip ninyo, sa mga sinasabi ninyo, sa energy na binabalot ninyo sa sarili ninyo. Kasi, diba, like attracts like. Dapat positibo lang, maganda lang, mabuti lang ang iniisip natin para nang sa gayon, maging mabuti din yung actions natin at maganda, no, positibo ang magiging resulta nito, magiging maganda ang kakalabasan nito sa buhay natin. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Okay? So, tignan natin kung anong mga messages ni Aquarius. We have Two of Cups. Ayan. So, this is partnership. This is beautiful partnership, no, na pwedeng pasukin ng iba sa inyo sa ngayon. There is balance, there is harmony in a relationship dito na po pwedeng mangyari in your life, no, Aquarius. This is a symbiotic relationship din na i-share ninyo dito with someone. Maaring ito ay romantic, no, na relationship. Pwede rin this is kaibigan, this is a business partnership, no? So, whatever the case may be, maganda ito kasi you will be on the same wavelength, magtutulungan kayo, magdadamayan kayo, magsusuportahan kayo. Kung meron man ditong, kunyari, sa romantic partner ninyo, kung meron din kayong mga hindi pagkakaintindihan in the past, ngayon, mapapawi na yan. Mas pipiliin ninyo yung love ninyo for each other, mas pipiliin ninyo rito yung pagmamahalan, no, at iiral dito yung love ninyo sa bawat isa, kaya magkakapatawaran kayo. We have Two of Pentacles, and multitasking kayo, Aquarius, napakasipag ninyo, no? Maaring maraming trabaho ginagawa ninyo or marami kayong obligasyon, responsibilidad na ginagawa, no, or ginagampanan. At paalala ito sa inyo, no, na kailangan balansehin ninyo ang sarili ninyo, ang buhay ninyo, para nang sa gayon you will still be on top of your game. Otherwise, 'di ba, kung lagi kayong pagod, kung lagi kayong maraming ginagawa, hindi na ninyo nabibigyan ng panahon ang sarili ninyo na makapag-replenish ng energy ninyo, makapag-rejuvenate kayo, makapag-recuperate kayo, then it's going to be
it's going to take a toll on you eventually. Kaya paalala ito sa inyo, no? Na para na maging mas productive pa kayo sa mga gagawin ninyo, kailangan na laging malakas ang inyong katawan. You will be on top of your health para on top of your game kayo, okay? So time management is necessary. Kailangan na tignan ninyo kung ano talaga yung inyong mga priorities, yung ganon, okay? So, we have Queen of Cups. Ayan. So, maaari na meron kayong very supportive energy dito. Maaring iyon ay iyong nanay, maaring iyong auntie, no? Lola, na very supportive of you. Laging nagpapaalala sa inyo. Laging nandiyan para suportahan ka, binibigyan ka ng magagandang advice, tinutulungan ka, na makapagdesisyon ng maayos, no? Makita kung ano ang clear direction mo dapat sa buhay, yung ganun. So, very lucky ka kasi you have that mother figure, no? Na laging nakaano sa'yo, laging suporta sa iyo, you know? So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa inyo or final message ninyo, Aquarius. When you love yourself, it's easy to love others, 'di ba? Kasi mahirap, 'di ba? Mahirap magmahal ng iba. Paano mo mamahalin ng iba kung hindi mo nga mahal ang sarili mo? How are you going to love, 'di ba, other people if you don't even know how to love yourself, 'di ba? Kaya importante na paalala ito sa inyo na mahalin mo muna yung sarili mo, punuin mo ng pagmamahal ang sarili mo para you would have more than enough as well, no, na mai-share sa ibang tao. You would have more than enough love, no, within yourself na maipaparamdam mo din sa ibang tao. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo ay Hermit energy. Okay? So, si Hermit, this is advice for you, no, na mag-solitude kayo, magmuni-muni kayo, magnilay-nilay kayo. It's about time para kayo ay mag-connect sa sarili mo, mag-connect sa soul mo, yung ganon. So that, maramdaman mo, no, marinig mo kung ano din ang gusto ng soul mo para sa iyo. Maaari din kasi na meron kayo ditong mga questions, no? Siguro na hindi ninyo nahahanapan ng sagot, hindi ninyo nahahanapan ng linaw, kumbaga. So now, kailangan mo to na magnilay-nilay ka, magmuni-muni ka, mag-solitude ka so that malaman mo kung ano ang dapat mong malinawan sa sarili mo. Okay? So, yun. Pwede rin na pagod na kayo, exhausted na kayo, kaya pwedeng yung solitude na to is for you to at the same time makapag-reflect kayo sa mga nangyayari sa buhay mo, sa kung ano mga gusto mo or gusto mong malinawan sa sarili mo, and at the same time makapag-recharge ka, makapagpahinga ka din, no? Makapag-take a break ka, kumbaga. So we have justice, and justice is this is balance, no? Will be back in your life. So, napakaganda kasi mababalansin na muli ang buhay mo. Mapaprioritize mo na dito kung ano mga bagay na dapat mong ma-prioritize. At pwede, no, na makukuha mo din yung justice, no? Justice will be served. Kung ano man yung pinaglalaban dito, no? Makukuha mo ito, mapagtatagumpayan mo kasi deserve mo yon, no? Kaya magandang tagumpay din ito para sa iyo. We have 7 of swords. 7 of wands. So, meron dito, maraming naiinggit sa iyo, Pisces. Yan ang napipick up ko dito. Maraming naiinggit sa iyo, maraming nakatingin sa iyo, nagbabantay lang kung kailan kanila kung kailan kanila mabubuli, kung kailan kanila matatimingan, 'di ba, na masiraan, ma-take down sa posisyon mo, yung gano'n. So, use your own judgment and discernment on that situation. Stand your ground, okay? Pisces, stand your ground. Kasi, pwede rin dito, no, na ang mga magaganap dito sa buhay ninyo, Pisces, na pwedeng, alam mo yun, no, kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila,
no? You're just focusing on yourself, you're just focusing on your job, on your career. Pero dahil ano, sa accomplished ka, dahil sa maswerte ka, dahil sa maganda ang mga nangyayari sa buhay mo, tina-target ka ng mga taong ito. Parang pinupuntirya ka, nasiraan ka, yung mga ganun ba, no? Kaya, ano kayo, stand your ground. Stand for what you believe in. Kung ano sa tingin mo yung tama at dapat at necessary, then yun lang ang gawin mo. Mag-focus ka lang doon at huwag mo nang pansinin ng mga taong ito. Pero kung mako-compromise na yung inyong safety, yung inyong dignity, yung inyong integrity, then maybe it's about time na para lumaban ka din. No? Protektahan mo ang sarili mo at depensahan mo ang sarili mo. Pero kung waste of time and energy ang sitwasyon, huwag mo nang pagtuunan ng pansin yan. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, sa mga mas importanteng bagay. Okay? So, final message, you're a miracle. Think about all of the million little things that had to happen to create you. Diba? At hindi lang ikaw, no, miracle sa pamilya mo, but you are also a miracle to many people. Kasi feeling ko dito, Pisces, you are very compassionate person. You are very helpful, supportive of other people. Napaka matulungin mo, yung gano'n. Ano? Kaya parang siguro meron ng mga tao na kapag sabi sa inyo na blessing ka sa kanila, na miracle ka sa kanila, kasi you've done kind deeds, no, towards other people, at maybe you have changed or touched other people's lives in many different ways. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.